Rico Duterte. Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, Hiya naman kayo. Tiyak na pong tatawid ng taon ang isa sa pinakamalaking storya ng 2025, ang pagkabisto ng pangungubra umano ng kickback ng mga politiko, mga opisyal at iba pa sa mga proyekto kontra baha. Dahil ang iba dyan, palpak o hindi talaga sinimulan kahit ginastusan ng bilyong-bilyong piso, rumagasa hanggang sa mga kalsada ang galit ng taong bayan. At bagaman may mga nakulong, inaabangan kung lahat ba ng sangkot ay mapananagot sa batas. Irika po natin yan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Hiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Nagpalakpakan pa ang mga mambabatas sa isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Kitang-kita po na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at dumuho. At yung iba, guni-guni lang. Pero ilan pala sa kanila ang babahain din ng mga akusasyon. Sa Baliwag, Bulacan, may mga proyektong dineklarang tapos pero di na aninag ni anino sa inspeksyon ng Pangulo. I'm getting very angry. This is what's happening. Hindi naman. Paano naman? Sa Nauhan, Oriental Mindoro naman, substandard ang mga materyales ng ilang proyekto. Kabilang ang diking sira agad kahit bagong gawa lang. Tingnan mo ang kalokohan niya. Ang tamang pagre-repair, bubunutin. Saka babalik. Ano ang ginawa? Tinula. Tama ba yun? Ulo mo. Imagine nyo ha. Lubaba. All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Dalawa lang yan sa iba-ibang proyekto sa buong bansa na kinakalkal na dahil sa kaliwat ka ng revelasyon ng milyong-milyong pisong korupsyon. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Mga kontraktor na minomonopolyo ang mga proyekto sa gobyerno. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Mga inaasahang lingkod bayan na kumukubra rin umano sa kaban ng bayan. Meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. May advance payment ng 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ng deliberasyon ng BICAM. At ang balansa ay babayaran paglabas ng GAA. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Villa asked for a commitment. Setyembre nang buuin ang komisyong tututok sa pagpapanagot ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang laki nang nawalang pera eh. Sana yung kanilang ninakaw na pera pwede pa mahabol. May mga pangalang paulit-ulit na nababanggit. Kong Zaldico was asking for a 25% commission. Isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Tagapagtaguyod si Kong Saldi. Limpak-limpak na kinurakot na salapi ang inihahatid umano kay dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico. Ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico. Na dinala ko sa parking lot ang porsyento ni Kong Saldi. tingin ko po, billion po yun. Ang isang maleta, nasa 50 million po. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. Bilyong piso umano ang napupunta sa mga bulsa imbis na sa mismong proyekto. Kung ano po yun nakaspecify sa plano, hindi po na-meet lahat yun. Kasabay ng mga investigasyon, ang pag-uungkat din ng mismong publiko sa magagarbong buhay ng anilay mga nagpapakasasa sa nakaw na pera. Habang ang maraming Pilipino nagtitiis sa paulit-ulit na bahang di napipigilan ng mga palpak o hindi itinayong proyekto. Maraming nasirang bahay at apektadong hanapbuhay. Sila po nagpapakasaya, kami pong mga Pilipino nagpapakahirap. At nagluluksa sa katiwaliang literal na nakamamatay. Kaya ang galit ng taong bayan
parang bahang rumagasa sa mga kalsada. Bukod sa mga regular na rally tuwing Biyernes at 3 mga malawakang rally ngayong taon. Hindi po sana mangyari na puro hearing lang. Sana po may managot po talaga. Si Zaldico na nakapag-abroad, nagbitiw sa pagiging kongresista at di pa rin bumabalik ng bansa. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita na rin si Zaldico, kung pwede na lang picturean. Ang iba pang isinasangkot, tuloy-tuloy na iniimbestigahan. Ang mga politiko, itinanggi ang ibinato sa kanilang bintang. Sir, yung marami ng, sa term nyo yung mga Diskaya na nakuha ang projects. Paano yun, sir? I will share any and all information. Ma'am, pinasuhan po kayo ng 7.1 billion. Hello, ma'am. Maging ang Pangulo, idinawit ni Ko sa serye ng mga inilabas nitong video. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Pati pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez, wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. at anak na si House Majority Leader Sandro Marcos. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Itinanggi ng tatlong mga akusasyon. I do not negotiate with criminals. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Iginiit ng palasyo na hindi magbibitiw ang Pangulo. Pero nag-resign ang mga miyembro ng gabineteng idinikit ni Ko sa umunoy pangungubra. Kaya nagkaroon ng balasahan sa administrasyon. Sa ngayon, bilyon-bilyong pisong mga bank account at ari-arian na ang hinaina ng freeze orders at may mga inirekomenda ng kasuhan. Senator Joel Jose Villanueva, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr., former Senator Bong Revilla Jr. At sa gitna ng pangakong ito, wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. may sumuko bago pa man isyuhan ng arrest warrant. Nalulungkot lang siya. Siyempre, may kasong na-file sa kanya sa Davao. Ang iniisip niya, yung pamilya niya, no? Hindi siya naaawa sa bansa. Hindi siya naaawa sa yung mga taong nandun sa mga area na dapat may flood control, na ginose project nila. May karapatan po kayong manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay pwedeng... Sa huli, tuluyang ipinaaresto si Sara Diskaya at iba pang sangkot umano kaugnay sa mga ghost project sa Davao Occidental. Habang ang kanyang mister na si Pacifico o Curly kasama ang iba pang sangkot nasa kustodiya ng Senado. Ang iba, tuluyan ng kinasuhan. Marami pang iniimbestigahan, pero si Public Works Undersecretary Catalina Cabral natagpo ang patay sa tabing ilog sa baba ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ang opisyal na umunay may papel sa paglalaan ng mga allocable na budget sa mga proyekto ng mga mambabatas, nagpaiwan umano sa kanyang driver sa tabing bangin. Batay sa investigasyon, lumabas na nagpadaos-dos sa bangin si Cabral. Gayunman, hindi kailangang makasama sa kanyang paglilibing ang mga nalalaman, lalo't may iniwan umano itong Cabral Files. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.